Magandang araw mga ka-Wonder! Welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang tanghali sa inyo lahat. Isa na namang kilalang personalidad mga ka-Wonder, ang may warrant of arrest. Patunay na walang sinisino ang Pangulo. Habang siya'y busy sa kanyang pong pagtatrabaho, of course, yung mga auxiliary, yung mga nasa under niya, like itong Ombudsman, DOJ, at yung sino pang sangay dyan na may hawak o sakop patungkol sa paglilitis at pag-aaresto, ay ito ngang si Atong Ang, no? Nakilalang kilala po natin yan, na siya ay may warrant of arrest. No? Si Atong Ang ay isang pinaniniwalang in-check, pero siya ay Filipino businessman. No? Ang full name niya is Charlie Tiu Hai Ang. Itong Filipino businessman na to mga ka-Wonder, kilalang kilala naman natin, no? Yung kanyang involvement sa mga gambling industry. Especially itong lately mga ka-Wonder, na siyang pinaniniwalaan ngayon o siyang dahilan kung bakit siya may warrant of arrest. Itong si Ang, ano? At yung sinasabi nating the missing sabongeros, cockfighting, at iba-iba pang mga gambling industries na siya ay naging controversial, napakahabang panahon. Ngayon siya ay implicated mga ka-Wonder, no? Sa mga illegal gambling, controversies, at ganoon din yung kanyang mga past national political controversies like yung mga pagkaka-issue sa wedding, mga ka-Wonder, o link dun sa wedding. Ano. Kasama na nga ulit itong mga missing sabongeros and some criminal charges associated sa kanya. So bakit siya hinahanap, mga ka-Wonder? No? Itong arrest warrant at charges ni Atong Ang, multiple courts ang nag-issue sa kanya ng arrest warrants dito kay Atong Ang. No? At kasama dyan yung mga co-accused niya. At ito yung mga non-bailable criminal charges kagaya ng kidnapping with homicide, kidnapping and serious illegal detention na may kinalaman nga dito sa disappearance ng dozens of cockfighting enthusiasts, no, na sinasabi nga na missing sabongeros. Sa panahon ni Digong 2021, 2022, early ng January, yan yung scope niyan, hindi man lang ito napaimbestigahan at naaresto, no? Dahil pinaniniwalaan nga na barkada ito o close ni Digong, no? That time. Yun po ang paniniwala. At paanong paniniwala? Hiningian niya nga ito ng tulong, no? Patungkol dyan sa anomalya o problema sa PCSO. At yun na nga ang pagbasihan na ilalink nga sa missing sabongeros, no? Pero hindi ito na-aksyonan. So may kita natin ang pagiging untouchable nito. Dito nga sa disappearance, ano? At pagkamatay ng involving 100 sabongeros, mga ka-Wonder. So ano sagot dyan ng law enforcement? Dahil nga hindi pa siya na-aresto, mga ka-Wonder, sinabihan nga siya na isurrender niya itong firearms niya. No? Revoke the firearms license kasi meron siyang 6 guns registered mismo sa pangalan niya. Parang 4 na pistol at 2 high-powered ang pagkaka-report. Ano? At ito, kung sino man dyan yung makapagbigay ng impormasyon, meron, pagkakarinig ko may reward na 10 million, no? Na ino-offer for credible information na magli-lead sa kanyang arrest. Dito kay Atong Ang, 10 million yan, mga ka-Wonder. So, ang police at ang DOJ ay nakipag-coordinate na dito sa Interpol dahil may red notice itong si Atong Ang, ano, na maaring sinasabi, baka na kung lilipad man siya pa ibang bansa, no? O maaring nandun, pero paniniwala ay nandito siya sa Pilipinas ngayon. So, kinoconsider siya na armed and dangerous dahil bukod sa hindi niya pa na susurrender yung kanyang nirevoke nga na firearms, meron itong reported na private security at yung mga past conduct nito, no, na of course narinig na yan, na-report na yan, yung mga alleged violent behavior niya. Tanong, nagtatago ba si Atong Ang gaya na nitong ni Bato, nila Bantag, na nagsisitago, nila sino ba tong mga nasa Pogo noon na nagsisitago, ano? Problema kasi minsan, ano, hindi ko alam kung anong sistema ang gagawin dyan. Na yung mga ganitong uri ng tao, dapat alam na nila na may possibility maaresto, dapat minaman-manan na. Dapat, kumbaga, naabisuhan na kung pwede sana, hindi muna sila, of course, sasabihin, huwag ka munang lumabas ng bansa, pero hindi sila dyan na bababar, no? Hindi sila napipigilan.
At itong mga lawyer niya, no, nag-publicly state naman itong mga to na lahat gagawin nila, no, mga legal remedies in court before any surrender. Of course, at dinideny din ng kampo nila na Atong Ang should be treated criminal prior conviction. Pero may banat dyan ang DOJ, mga ka-wonder. Binanatan nga itong kampo ni Ang dahil criticize nga itong mga lawyers' advice na wag sumurrender daw. So ito ay nagsasuggest daw ng mag-violate ethical and legal standard. May mga lawyers kasi minsan na kagaya nitong isang lawyer ng mga tiwali. No, lahat yan balita ko lahat ng kanyang nilawyeran nakulong, no? Hindi pa rin nadadala itong mga to. Yan pa rin ang kinukuha. Kaya tuwang-tuwa, ano? Tuwang-tuwa yan lalo na pag may mga nai-involve sa mga may alanganin, ano? Siya ay naglo-lawyer agad. Hindi tayo makapagbigay ng statement na diretso pero based dun sa mga reports sa nakikita at sa mga nangyayari na hindi nga naaresto ito during the time of Digong, no? Maaring untouchable nga siya noon, pero hindi na ngayon, no? Dahil one time, yun nga, gaya ng sinabi natin, na parang inask siya ni Digong noong 2018 na tulungan, linisin daw itong Philippine Charity Sweepstakes Office. Pero hindi naman siya talaga binigyan ng government post, pero hiningian lang siya ng tulong, mga ka-wonder. Although wala namang sinabi, no, o dineclare sa panahon ni Digong noon na ito'y untouchable yan. Alam nga naman sabihin pa nila ng ganun. Pero based nga sa nakikita, no, bakit hindi yan na-aresto dito sa mga missing sabongeros at kung naman kung meron pa man siya diyang kina-involvan, bakit hindi yan na-aresto, mga ka-wonder? Kaya nga itong si Atong Ang na-consider na untouchable, no? Considered powerful bukod sa mayaman yan. Alam na natin yung kanyang gambling industry influence, no? Ito nga gambling and dahil kilala siya sa mga gambling, yung mga cockfighting circuits na nag-i-involve na mga large sums of cash, networks and political players. At yung political visibility rin, mga ka-wonder, no? Yung kanyang association sa national figures, no, and consultations with government agencies na kinonsulta nga siya, no, sa mga gambling policy. Nag-increase ng kanyang public profile. Kumbaga, ang tingin sa kanya is parang gambling lord or associated sa mga gambling. Pero since na hiningian siya, he was sort of advice, no, or tulong, parang yung kanyang public profile is medyo naipupush at nagbabago yung pagtingin sa kanya. Nababawasan yung negatibong nakikita ng tao. At bagamat yung lack of earlier enforcement sa time ni Digong na hindi nga ito inaksyonan, no? Dahil ito ba'y may legal protection at ngayon lang sa panahon ni PBBM siya ay aarestuhin, no? Ganyan yung sinasabi natin, talagang may political will. Walang sinisino, babanggain niya kahit sino ka pa, no? Ito ngang Metro Walk, nakita ko, no? Ginigiba-giba na. Yan siguro yung dahilan kung ba't galit na si Chavit at nananawagan na ng resign. Etong si Atong Ang, kung hindi ako nagkakamali, lumapit din to kay PBBM na sumuporta during the campaign, no? Tinanggihan ni PBBM. At way back 2024, no? If I'm not mistaken, lumapit din yan ulit at tinanggihan na naman siya ulit ni PBBM. Dahil alam ni PBBM na siguro may mga, of course, yung sinasabi nating scratch my back and I'll scratch yours, no? So, alam na natin, you can read between the lines naman, mga ka-wonder. Although tong si Ang may warrant of arrest, no? Charges, pero not convictions. Na ang warrant na to may ibig sabihin lang, mga ka-wonder, na may probable cause siya. Pero hindi pa naman ibig sabihin na guilty siya legally, mga ka-wonder, no? So, yun nga, kino-consider siyang armed and dangerous dahil may private, armies o private securities. At kaya hindi niya pa rin nasusurrender yung kanyang armas. Mag-update po tayo dyan sa kanya sa mga susunod, mga ka-wonder, patungkol dito kay Atong Ang. At yan ay pagpapatunay na walang sinisino ang Pangulong Marcos. Bukod sa naman nakita natin mga nagagawa niyang mabubuti at magaganda, ito nga. At unti-unti nang natutugis. Ito nga gaya ng video natin nakaraan. Itong sila Bong Revilla, sila Saldico, na yan, may mga
pinaghahanap na yan mga ka-wonder. At dagdag pa dyan, itong mga nirekomenda na arestuhin. Itong si Cheese, itong si Joel, at itong si Jinggoy along with others na nasa listahan na lahat ng tao ay nakaabang na sa social and mainstream media na one day idideklara na sila ay may warrant of arrest na. So hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin. And please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang mga viewers. And please share this video para malaman nila itong standing ngayon ni Atong Ang na walang untouchable sa ating Pangulo. And please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder, God bless.